We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka mga pribadong tunghaan sa Cagayan de Oro City ang nagpatuman og online classes. Gumikan kuno sa nagkadaghang mga estudyante nga gihilantan og giubo. Samtang gipaklaro sa Department of Health Region 10 nga dili kini tungod sa Nipah virus tungod walay natala nga kaso niini sa nasod ilabi na sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Adlaw Martes, may katag sa social media ang usa ka gingong advisory gikan sa usa sa mga dakong universidad sa Cagayan de Oro City nga magpatuman kini og online classes sa ilang tungaan. Sa mong advisory, naisgutan nga kini aron malikayan ang pagtinakdanay sa mga nagkasakit nga estudyante sa junior high school. Wala madugay, nagkadaiyang tunghaan na sab ang nagpagawas og advisory alang sa ilang online classes gikan sa preschool hangtod high school. Gumikan kuno sa daghang ihap sa mga estudyante nga gipanghilantan o gipang-ubo. Gani ang usa ka tunghaan mihisgot pa sa advisory sa Nipah virus butang nga nakatud og kabalaka ngadto sa mga netizen ingon man mga ginikanan. Gilayong giklaro sa Department of Health Region 10 nga walay angay kahadlukan sa Nipah virus nga naa sa nasod India tungod wala pa kini sa atong nasod, ilabi na sa Cagayan de Oro City. Hinoon, gikumpirma sa DOH nga aduna gayud mga kaso sa mga estudyante nga nataptan sa influenza-like illnesses apan dili kini sa Nipah virus. Can reach the flu virus or pwede po siya COVID. Wala, since ang problema lang is wala lang yung test tanggal sila because ang symptoms can be likened also to COVID. Sa school, since we maintain nga wala ang Nipah virus cases din sa ato, and even the COVID cases, dili siya very alarming. Naman gihapon, di ba? Na hinagmay. If our schools would maintain the social distancing, the masking, they can continue with their face-to-face class. Dugang sa DOH nga sagad sa mga bata nga nagkasakit, nag-edad kuno og 12 hangtod 17. Miabot sab sa 192 ka mga estudyante ang nakasinati og kalintura, ubo ug labad sa ulo sa unang tunghaan nga mideklara og online class. Giimbestigahan na karon sa DOH-10 ang maong mga kaso. Abiso sa ahensya nga likayan ang pagkaon og karne sa baboy ug kabayo nga adunay sakit, ingon man ang pagkaon sa mga prutas nga posibleng gikan-an sa mga kwaknit, sanglit pipila lamang kini sa mga paagi nga makuha ang Nipah virus. Paghugas og kamot ug pagsunod sa health protocols, epektibong panlaban gyapon kuno batok sa maong virus. So if naay reports nga daghan nga matay, nga pigs, mga cattle, mga horses, ma-alarm dapat ang concerned LGU. And then of course, if daghan po cases like cough, colds, and fever, they got to report. So pagkakaroon, wala pa may report from the LGUs about all those animal deaths. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong dunay hulga sa Nipah virus sa ubang nasod. Hugtanong ipatuman sa Lagao Central Elementary School sa General Santos City ang paghugas o pagsanitize sa kamot. Ano ang report ni Jess Tony Humamil?
All smiles kaning grade 6 students sa Lagaw Central Elementary School nga dunga naghugas og kamot sulod sa pipila ka segundo samtang gikanta ang happy birthday song. Happy birthday to you. Gikalipay sab sa mga magtutudlo ang donasyon nga mga sabon ug alkohol nga dako matud pa og tabang alang sa pagpabilin sa maayong hygiene sa mga estudyante. We are so happy and glad na napili nila ang Lagaw Central as one of the recipients. Matud sa tulunghaan, importante kini, ilabi pa nga dunay hulga sa Nipah virus sumana nakatala og outbreak niini ang nasud India. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan nga dakong tabang ang paghugas sa kamot gikan niadtong nagsugod ang pandemya sa COVID-19. We learned from the lesson from the past na grabe ang COVID through hand washing pwede nato siya maagapan. This time naman with the Nipah virus, ginapaintindi nato sa mga bata kung unsa ang kahalagahan, significance and importance of hand washing to prevent mga hand-related diseases. Hinuon kabahin na ang paghugas og kamot sa mga programa sa tulunghaan. This is part of our school-based feeding program practice na maano gyud sa mga bata ang paghugas sa kamot. Para sa akin, importante talaga yan para mahawa yung mga germs sa ating kamay. Upang hindi po madumi yung kamay, upang hindi mabaho. At saka, gina-practice ko po ito everyday para mag-alis po yung mga bacteria. Kanunay matud pa, ginapahinumduman sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante nga mag-sanitize sa kamot aron balikay sa sakit. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Sa namatikdang pagsaka sa kaso sa dengue sa Tibok Davao Region, giauhag sa DOH-11 ang katawhan nga sayo nga magpakonsulta sa mga doktor kung ugaling makabati og sintomas aron dili magrabihan. Ano ang report ni Argel, relator. Sa datos sa DOH-11, gikan January 1 hangtod September 9 karong tuiga, ana-ana sa 12,861 ang nagkasakit og dengue sa tibuok Davao Region. Doble kining ihap kung itandi sa 5,948 lang sa milabayng tuig sa samang period. 51 na sab ang namatay tungod sa dengue karong tuiga sa tibuok rehiyon kung itandi sa 16 sa milabayng tuig. Sumala pa nga namatngunan ang hilabing pagsaka sa mga kaso sa dengue niadtong bulan sa Agosto. Apan dunay nabantayang pag-ubos karong ikatulong semana sa Setyembre. Hotspots pag they have clusters of cases, so 2 or more cases for 2 consecutive weeks. So we identified sa Davao City, meron tayo, and then also in Davao Oriental and in Davao del Norte. Gawas sa pagsunod sa 4S kontra dengue, hugdanon sa magipanawagan sa DOH ang sayo nga pagkonsulta sa doktor o galing makasinati og hilanat og sintomas sa dengue aron dili maggrabihan o galing magpositibo sa maong sakit. The moment may lagnat yung ating anak, 2 days or more. So wag hintayin mag 3 days, magpakonsulta ka agad. And then if sick, huwag pa sa school. Sa Davao City, gipadangat na sa Davao City Council ang isyu sa panglawas tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue, lakip ang influenza-like illness. Gikabalak ang sab nga dunanay 28 ka mga namatay sa syudad gikan Enero hangtod Agosto karong tuiga. Diin karaghanan mga bata gikan 4 hangtod 7 anyos. Gihatagan og gibug-aton sa Committee on Health ang Executive Order 39 Series of 2019 nga nagmando sa matag barangay sa pagmugna og kaugalingong Mosquito-Borne Viral Disease Task Force nga maoy mututok sa pagpatuman sa mga pamaagi aron na paubos na ang mga kaso. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Nadugangan ang ihap sa ginatutukang barangay sa Davao Region nga gikonsiderang areas of concern sa barangay Sangguniang Kabataan elections. Samtang ubay-ubay ka mga kandidato ang naisyuhan og show cause order nga gireklamo kalabot premature campaigning. Ani ang report ni John D. Esteban. Nadugangan ang ihap sa mga barangay sa Davao Region nga ginatutukan sa otoridad subay sa triabot nga barangay ug Sangguniang Kabataan elections. Gikan sa 3 misaka na sa 8 ka areas of concern ang ginalantaw karon sa COMELEC o Police Regional Office 11 nga ubos sa yellow category. Pero parayon pa ang ilahang assessment ini. Una, makapagula
ug opisyal nga listahan. Wala una gisulti sa COMELEC ug Police Regional Office 11 kung unsa kini nga mga barangay apan ang 8 gipaubos sa yellow category nga anaa sa Davao del Sur, Davao del Norte ug Davao City. Gipasabot sa COMELEC nga kung ang usa ka lugar anaa sa green category nagpasabot kini nga generally peaceful. Yellow category mao ang mga lugar nga dunay mga kagubot nga nahitabo sa nakalabayng duha ka eleksyon ug dunay bangi sa magkaatbang nga mga kandidato. Ang orange category mao ang dunay hulga sa local armed groups o mga communist terrorist organization. Ang red mao ang dunay grave concern. We had a coordinating conference yesterday and then they identified 8 yellow only. So kasi ang yellow is based on the previous elections na medyo may history kaya nag-yellow sila. But then may mga possible areas of concern din na na-raise. So siguro madagdagan yon. Sa setup naman po sa security, ma'am, mas tutukan nato dito kaya basig maka-disrupt siya sa whole process sa barangay and SK elections. Gisiguro usab sa otoridad ang seguridad sa eleksyon. Kapin 3,000 pulis ang i-deploy sa kapin 9,000 polling centers sa pakigalayon sa ubang law enforcement agencies. So ang kaya lang ni PNP na bantayan is 2 PNP personnel per polling places. And then depende na kay Chief of Police or kang STACOM kung malaki masyado yung polling places, ang mas maraming precinct compare sa ibang schools or polling places, pwede tayong magdagdag. Samtang sa tala sa COMELEC, 28 ka kandidato na ang ilahang naisyuhan ng show cause order mahitungod sa reklamong premature campaigning nga usa ka election offense. Kung mapamatudan, makasuhan o ma-disqualify ang kandidato. 2 sa Davao Oriental and all the rest Davao Norte sa Samal. Candidates. Kasi isang poster na ano nila, marami man sila. So kaya each of the candidate pinadalhan ng ano. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 200 ka rice retailers sa General Santos City nga apektado sa pagpatuman sa price ceiling ang nakatakdang makadawat na sa ilang cash assistance karong Biyernes. Samtang plano sab karon sa Gensan LGU nga ilibre ang 2 ka bulan nga rental fee sa pwesto sa pipila ka micro rice retailer sa Gensan Public Market. Anong report ni Abby Caballero. Kahinumdumang atol sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas, sugod ni adtong September 5, daghang rice retailer sa General Santos City ang apektado. Gani usa sa inisyatibo sa gobyerno pinaagi sa DSWD mao ang pagpanghatag og 15,000 pesos nga cash assistance sa apektadong micro rice retailers. Sa Gensan, siyam palang matud pa ang nahatagan niini. Sa second batch sa distribusyon sa maong cash assistance karong September 29, duna matud pay 245 rice retailers ang qualified nga makadawat. Samtang duna sa ilaing pamaagi ang LGU Gensan aron matabangan ang apektadong rice retailers. Nakig-koordinar na matud pa ang City Mayor's Office ngadto sa sangguniang panlungsod aron mapatuman ang 2 ka bulan nga libreng renta sa pwesto sa mga rice retailers sulod sa public market. I've already requested some councilors na mag-authorize ng ordinance na i-waive yung 2 months rental sa public market. Kung na dumaan sa profiling at if the records will show na sila ay apektado sa EO 39, then they will be given a 2 months rental na waiver. Anaa matud pa sa kapin 30 ang stalls nga nagabaligya og bugas sa palengke. Anaa sa kapin 700 pesos ang renta sa matag pwesto depende sa gidak-on. Gani sumala sa mga mamaligya ay dakong tabang kanila o galing mapatuman gayod ang maong plano. Kaya kami kung sakaling madagdag yun,
kahit papano mabawi-bawi ang losin. Okay lang, makatulong din kahit papano. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Plano nga mopasaka og reklamo ang pamilya sa 19 anyos nga lalaki nga gingong gikulata sa usa ka pulis sa Asuncion, Davao del Norte. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagkasamad-samad ang ulo, kamot, batiis ug likod niining usa ka 19 anyos nga lalaki. Human matud pa kini gikulata sa usa ka pulis sa Asuncion, Davao del Norte niadtong Huwebes sa kadlawon. Nailan ang biktima nga si Michael Villarosa, usa ka laborer ug residente sa Purok 7, Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa biktima, nang laag lang matud pa kini sa peryahan sa ilang lugar. Dihang giduulan kini sa usa ka pulis nga nailhang si Police Corporal Marjon Pantonial. Saysay niini, gidala matud pa sa maong pulis si Michael og didto na gikulata og gibunal-bunalan sa nagadayang parte sa lawas. Sir, kay hubog manggod kay siya tapos gitawag ko niya. Abi kog makigistorya ra kay wa po kabalo nga pulis na siya kay nakasibilyan raman ba na. Matong pagkuhan niya ko, tawag ko niya, gitiunan niya kung kailan gipauban ko ngit-ngit. Tulo, may ginabadlong siya sa iyang kuhan, wala dyan siya naminaw. Iya mo kung gipadapa sa may balas, tapos ibunal-bunal lang ko niya itong dagkong kahoy. Dayon kini nga gisakay sa patrol car o gidala sa Asuncion Municipal Police Station. Apan pag-abot sa istasyon, gitiwasan matud pa kini og bunal sa maong pulis. Upat ka pulis sakay sa patrol. Nagibunalan og 45 akong ulo sa sulod sa patrol. Nangayarog tabang sa ila sir, nagiingnan pa jud ko sir nga ay pagunit sa kuha mahugaw akong uniform kay murag hugaw na pud kay ko ato. Pagsakay sa ko sa patrol gidala ko luyo sa istasyon sa Asuncion. Sa luyo didto na pud ko gitiwasag bunal-bunal. Sa investigasyon sa Police Regional Office 11, doon na namatod pa'y daang bangi si Pantonial ug ang biktima nga posibleng hinungdan sa insidente. Personal to nila na bangi sir. Ato silang duhanan na sila daan bangi. And then nag-abot sila dito sa barangay gym kay na may activity. Allegedly, hubog tong pulis nato and then mo to gikulata to no. Sa karon gipayalom na sa restrictive custody ang maong pulis o gisurrender na ang iyang armas. Plano usab nga idayon sa banay sa biktima ang pagpasaka og reklamo batok sa maong pulis. Good luck. Mauna siguro ko masulti sa good luck kay himuon po na mo tanan nga makabot po dam ang hustisya para sa akong igsuon. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Itabo. Ang Philippine National Police magkandak og investigation para sa administrative case sa maong pulis. Kaya kay ang mandate mi sa ato ang Regional Director si Police Brigadier General Alden Delvo na dili niya i-tolerate or i-condone any infraction sa PNP member sa Davao Region. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Samdan ang usa ka pulis human matud pag-giambos sa duha ka lalaki sa Lamitan City sa Basilan. Samdan si Police Staff Sergeant June Arasal kinsa miyembro sa Isabela City Police human matud pag-giambos sa duha ka lalaki sa barangay Parang Basak sa Lamitan City sa Basilan. Sa investigasyon sa kapulisan, giatangan sa mga sospek ang sakyanan sa biktima. Diyang miagi sa ilang tungod, gipaarakan nila kini. Nasamdan ang biktima sa matahuman na piskan o buwak nga bildo diyang naigo sa bala sa pusil ang salamin sa sakyanan. Luwas ang duha ka kaubanan sa biktima nga nailang sila si Reneta Nasain o Arastod Asisoy. Gilayong nadakpan ang mga sospechado nga nailang sila si Lipunan Dokol, kinsa nasayrang miyembro sa CAFGU o Glim Amaran kinsa miyembro sa Civilian Volunteer Organization. Sumala sa kapulisan, dugay nang dunay panagbangi ang mga sospechado og biktima. Nasayran sab nga rido ang inungdan sa maong pagpang-ambush. Gipasakaan na og kasong 3 counts of attempted murder ang mga suspect. Karong na sinati ang init nga panahon sa General Santos City, nahimo na ang panginabuhian sa pipila ka mga general ang pagtanom ug pagpamaligya og bougainvillea. Bintaha matud pa ang pagtanom sa mga bulak sa syudad sanglit nakaangay kini sa init nga klima. Ani report ni Abby Caballero. Ang kainit sa panahon sa General Santos City napahimuslan sa pipila ka mga residente. Sama na lang ni Dave Kalumba nga ang negosyo,
pagpamaligya og bougainvillea. Ang pinaka-the best gyud nga klima, init gyud siya. At least 6 hours to 8 hours exposure siya sa init. Pang-display lang matud pa sa panimalay ang iyang mga gitanom kaniadto. Apan karon, duna na siya kapin 10,000 pots sa bougainvillea nga iyang ginabaligya dinhi sa may diversion road sa Barangay Mabuhay. Daghan pasab gapamaligya og samang bulak dinhi sa syudad. Dunay small, medium to extra large pots ug duna sub-size nga lampas sa gitas-on sa usa ka tawo. Ang presyo anaa sa 300 pesos pataas depende sa gidak-on. Dunay managlahing colors. Duna sab sila'y multi-colors sa usa ka pot. Lain-lain siya variety. Naay Malaysia gikan Malaysia, napoy gikan og Taiwan, gikan og India. Sa isa ka puno nga ordinary nga bougainvillea gikan na sa tuwa nga variety. Ato ang gisumpayan og imported na variety. Okay, katingan na to para limpyo siya. Kung magkating, magkuha tayo sayon. Ang pagkuha tayo sayon, din lang tayo magkuha sa nga lang sa... i-cut nimo siya between sa sapud ug cambium. Sa ato pa, ang panit lang ang katon nimo, salian nimo siya. Atong gusto ng kuhan, Pilipino. Sa mga buot magtanom og magnegosyo og bougainvillea, kinahanglan matod pa kining atimanon pag-ayo. Usahay pagtanom nimo na mamatay, diba bagong tanom siya kailangan dili nimo i-expose dayon sa adlaw kay pwede nga ma-dehydrate ang imong tanom nimo. Pwede pod na kung sobra sa dilig, malata ang iyang rootstock. Labaw sa tanan, kung buot mo lambo ang negosyo, kinahanglan gayod ang pagkugi. Kailangan tiyaga lang pag magtiyaga ka sa in terms sa bulak. Lagi kay maani po pag-abot sa panahon mo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga baratong gulay ug prutas mamahimo ng mapalit matag adlong Huwebes ug Biyernes sa Farmers Market sulod mismo sa Misamis Oriental Provincial Capital Grounds sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gusto ba ka og farm to table nga kalidad sa gulay ug prutas? O di pa kaha mas barato ang presyo kaysa sa merkado ug presko? Mapalit kini matag adlong Huwebes ug Biyernes sulod sa Farmers Market nga ginapahigayon sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office o PAGRO sulod mismo sa Capitol Compound sa Cagayan de Oro City. Programa kini sa ilang ahensya aron matabangan ang mga mag-uuma sa probinsya nga mabaligya ang ilang mga abot sa saktong presyo. Dugang sa PAGRO nga dili lang limitado sa market link ang ilang ginahimo alang sa mga mag-uuma sa probinsya tungod libre na sab ang sakyanan nga gamiton sa mga farmers nga mooy kargahan sa ilang mga ani nga gulay ug prutas gikan sa bukid. Ato ang i-lesser ang impact bitaw pod sa consumers ug sa kaning atong mga producers kay at least pagkuhaon nato sila dito dili na mo control na pod ato ang mga farmers dinhi sa ilahang prices nga medyo barato na pod compared sa other nga mga public markets kay naghatag man tag logistics. So isa maguna sa makadugang og costing sa ilaha. Ang mag-uuma nga si Rosana Zulieta kinahanglan pa kuno siya nga mogasto og kapin 2,000 pesos aron mapakanaog ang iya mga baligyang prutas ug gulay gikan sa Claveria, Misamis Oriental paingon sa Capitol Grounds. Kung ang among mga products kumprahon dito barator kaayo. Samantala kung kami ang mag-market dire mas karangan gyud. Noon mag-expenses man mi pero dili ra kay dako nga matagaan gyud lugar og instead nga mga 1/3 gyud ang makuha sir. Oh, mas nakatabang gyud siya sa farmer. Suporta man kita sa mga local farmers kay ilabi na nga layo pa gyud ang ilang mga lugar. So ato gyud ikuan nga mo palit gyud sa ilahang mga produkto. Miagat sab ang Provincial Agriculture Office sa mga pribadong establishmento nga adunay panginahanglanon sa supply sa prutas ug gulay nga mamahimo nila kining ipadangat sa ilang buhatan tungod andam sab kuno ang mga mag-uuma sa probinsya sa pagdawat og bulk orders. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
Andam na ang mga aktibidad alang sa selebrasyon sa umaabot nga 2023 Hermosa Festival sa Zamboanga City. Aniyang report. Andam na ang Zamboanga City Tourism Office alang sa mga engrandeng aktibidad kalabot sa selebrasyon sa Hermosa Festival 2023 nga magsugod karong Domingo, Oktubre 1. Anaa sa kapin 70 ka mga aktibidad ang nakatakdang ipahigayon. Lakip dini ang Regata de Zamboanga o Winter Race nga salmutan sa kapin 200 ka partisipante. Duna sa street dance competition nga salmutan sa pipila ka mga contingent lakip mga silingan nga probinsya. Ipahigayon sab ang Parade of Lights nga salmutan sa nagkalain-laing kompanya sa syudad, ilabi na mga canning factory. We are in the last phase of the preparation for the upcoming Hermosa Festival. We have more than 70 events and the city is working hand in hand with the private sector. Sa karon, aduna nay colorful vinta display sa baybayon sa Artelim Boulevard nga pwedeng kuhaan na og hulagway sa mga bisita. Ang mao mga bangka gipanag-iyahan sa mga tribong sama bangingi nga mosalmot sab sa Regata de Zamboanga. Sa mga guests dito lang sa tabi. Sa tabi-tabi lang. Apo. Bakit, sir? Iwas disgrasya. Matod sa CTO nga ang mga colorful sails sa mao mga vinta nagasimbolo sa mabulukong kultura sa mga nagkalain-laing tribo sa syudad. Colorful Bella, that has been the choice of colors of our IPs, the one who started those things. But in modern times, we're taking it, the Colorful Bella, we're taking it like the different culture that we have in Zamboanga. Thus, we have the tagline for the fiesta, Celebración de Colores. Hugot nga seguridad sab ang ipatuman sa kapulisan ug kasundaluhan. Actually, ready po tayo, sir. 2 weeks ago pa tayo, nakaprepare na po tayo ng security plan. Sinala na namin to bawat activities at sa ngayon, sir, continuous yung makipag-meeting tayo sa mga kanya-kanyang organizers. Seriously, the local government is working hand in hand with the police and the military. And there has been series of security meetings, security briefing that has been going on, and I'd like to believe that the police and the military is on top of the situation. Ang Hermosa Festival usa ka pagpasidungog kang Nuestra Señora la Virgen del Pilar, ang patron saint sa Zamboanga City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga kapuso, ubay-ubay na ang nakadaog sa 100,000 pesos nga pang negosyo cash package sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. 8 na ang swerteng midaog sa 100,000 pesos nga pang negosyo cash package gikan week 1 to week 4 sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Adunay midaog sa Quezon City, Ilocos Sur, Batangas, Samar, Leyte, Agusan del Norte, Davao del Norte ug Muntinlupa. Mga kapuso, hangtod October 30 na lang pwedeng magpadala sa inyong entries. Busa, ihulog na og daghan ang inyong entries aron mas dako ang tsansa nga mudaog og cash prizes ug house and lot sa grand draw. Paymangno lang mga kapuso, mag-igmat kanunay sa text scams. Ang BPP7 winners mamahimo lang makadawat og message pinaagi sa official call or text messages sa GMA. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug promo microsite sa GMA Promos. Mga kapuso, 89 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.